Good day! Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa main idea ng sets. Okay, so meron tayo ditong si Mia. So Mia was with her friend Alice and she told Alice that she had just bought a new set of heroes. So the collection of heroes includes the following. So we have Yuzong, Khalid, Atlas, Sun, and Aurora. So I'm sure familiar kayo sa kanila. So sila ang ilan sa mga heroes sa Mobile Legends. So their friend Hanzo overheard the conversation and asked them, what is a set? Ano nga ba ang set? A set is a collection of well-defined distinct objects or things. Normally, sets are denoted by capital letters. Ibig sabihin ay grupo. So ang mga miyembro dapat ay distinct o hindi nauulit. So let's have an example. What is the set of all fingers? So meron tayong thumb, index, middle, ring, at pinky or little finger. So halimbawang ito, ang pangalan ng set ay set P. So maaari din natin gamitin ang ibang letra as long as capital letters. Another example would be the set of all even whole numbers between 0 and 100. Kapag sinabi nating whole numbers, ito ay binubuo ng 0 at ang mga counting numbers. Ang number naman ay even kung ito ay nadi-divide by 2 nang walang remainder o walang fractional or decimal part. So ito ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, at 8. So, dahil ang kailangan natin ay between 0 and 10, ang kailangan natin ay ang mga even whole numbers sa pagitan ng 0 at 10. So, ibig sabihin, ang members ng set ay 2, 4, 6, at 8. So, hindi makakasama ang 0 at 10. Next, pag sinabi nating between, ito ay exclusive. So, between 0 and 10, ibig sabihin, hindi kasama ang 0 at 10. Pag sinabi naman nating from, ito ay inclusive. From 0 and 10, ibig sabihin kasama ang 0 at 10. Dahil ang set ay grupo, ito ay binubuo ng elements or miyembro. So ang symbol ng elements natin ay yung mukhang letter E. At kapag may slash naman, ito ay binabasa as not an element. Meron din tayong tinatawag or ways ng pagsulat ng set. So, paano ba natin isusulat? Ang una ay ang tinatawag na roster method o ang listing method. Ibig sabihin, ito ay ililista ang bawat elements o ang miyembro ng set. Ang pangalawa ay ang set builder notation kung saan dinedescribe natin ang mga elements. So, let's have an example. Write each set using the roster method. So the letters in the word humility. Since ang elements ay hindi dapat nauulit, isang beses lang natin isasama ang letter I. Kasama ang mga elements na H, U, M, I, L, T, at Y. So tandaan na dapat ito ay nakapaloob sa braces. Maaari rin nating pagbaliktarin ang pagkakasulat ng elements. So kung isusulat natin alphabetically, pwede rin natin isulat as H, I, L, M, T, U, and Y. Another example is the set of rainbows. So, or the set of color of rainbows. So meron tayong 7 colors ng rainbow at ito ay ang RGB, or red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. Next naman na example ay ang months of the year beginning with J. Ibig sabihin, ito yung mga buwan na nagsisimula sa letter J. So, ito ay binubuo ng January, June, at July. Ang whole numbers naman for letter D ay less than 12 dapat. So, ang whole numbers, ulitin lang natin, ito ay binubuo ng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on and so forth. So, dahil less than 12, dapat ay mas mababa lang sa 12. Kaya ang elements ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, at 11. Sa letter E naman, ay ang prime numbers less than 20. So pag sinabi nating prime numbers, ito ay may dalawang factor lamang. Ang 5 ay prime number dahil walang ibang factors ang 5 kundi 1 at 5. Ang 9 ay composite dahil ito ay may higit pa sa dalawang factors. So po pwedeng 1 times 9 equals 9, pwede ring 3 times 3 equals 9. Ibig sabihin, ang positive factors ng 9 ay 1, 3, at 9. So, meron tayong tatlo. Ibig sabihin, under na siya ng composite. So, tandaan na ang 1 ay special number dahil walang ibang factor ang 1 kundi 1 times 1. So, walang ang ibang factors kundi 1. Kaya ang prime numbers less than 20 ay 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, at 19. So, subukan naman natin i-describe ang mga elements o yung tinatawag natin na set builder notation. So, babaliktarin natin. Sa halip na ililista ang mga elements, i-describe natin ito. So, number 1, ang mga letters na ito ay ang unang letters ng English alphabet. Kaya, ito ay isusulat as X, such that X is an element of the first 16 letters in the English alphabet. Ang basa sa mukhang letter L ay such that, at ang mukhang letter E ay element. Ang letter X ay maaaring palitan ng ibang letra. So makikita natin yun mamaya sa ibang example. Number 2, ito ay skip counting by 10 o maaari nating tawaging multiples of 10. So pero dahil hanggang 100 lamang ito, kailangan magkaroon ng limit. So maaari nating sabihin na Y such that Y is an element of the multiples of 10 from 10 to 100. Maaari ring nating sabihin na multiples between 0 and 110. Dahil pag sinabi nating between, hindi kasama ang magkabilang dulo. Pangatlong example. So katulad din to ng number 2, ito ay ang multiples of 2. So, ang kailangan natin, pwede natin siyang isulat as A, such that A is an element of the multiples of 2 from 2 to 20. Pwede ring multiples of 2 between 0 and 22. Pang-apat ay ang mga letters na bumubuo sa salitang monkey. Kaya ito ay maaaring isulat as B, such that B is an element of the distinct letters of the word monkey. At ang panghuli ay ang number 5. Meron na banggit na natin to kanina. So may mapapansin tayong tatlong dot. Ang tawag doon ay ellipsis. Ibig sabihin ito ay walang katapusan. So nabanggit natin to kanina as whole numbers. Kung kaya ito ay may isusulat as R, such that R is an element of the whole numbers. Okay, so sana ito ay naintindihan at maaari nang sagutan ang inyong module.